Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta kayo? Naku, marami na ba kayong mga kaibigan sa eskwela? Alam nyo, ngayong araw, makakasama natin ang kaibigan nating deaf na tutulong sa atin sa pagsisenyas gamit ng Filipino Sign Language. Siya si Ate Carol. Hi, Ate Carol! Ayan, si Ate Carol ang tutulong sa atin para isenyas ang mga pag-uusapan natin sa araw na ito. At sigurado kung excited na kayo sa mga pag-uusapan natin, hindi ba? Sige, simulan na natin. Kaya kantahin na natin ang Kumusta, Kumusta song. Narito na. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalala. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng iba't ibang senyas sa Filipino Sign Language. At para sa araw na ito, alamin natin ng iba't ibang senyas ng mga salitang naglalarawan sa mga tao. Oo, panoorin nyo ng mabuti ang mga ito ha, dahil mamaya magtatanong kami sa inyo. Simulan na natin. Ate Carol, paano po ang senyas kapag inilalarawan ang taong matangkad? Hmm. Ayun. Paano naman po ang kabaligtaran nito? Kung may matangkad, may mababa. Ate Carol, paano po ang senyas ng mababa? Ah. Hmm. Ayun. Ate Carol, paano naman po ilarawan ang taong kulot ang buhok? Hmm. Ayan. O, ito na ang huli ah. Ate Carol, paano naman po ilarawan ang taong may tuwid na buhok? Hmm. Ayun. O, natandaan niyo ba ang mga senyas na ipinakita ni Ate Carol? Ako, sige. Tignan natin kung naaalala niyo pa ha. Ipapakita ni Ate Carol ang mga senyas at sabihin niyo kung ano ang inilalarawan niya. Simulan na natin. Sige. Ano ang una nating pahuhulaan sa mga classmates, Ate Carol? Hmm. Ang sagot niyo ba ay mababa o maliit? Kung oo, tama kayo! Yay! Mahusay, classmates! Ito kaya natatandaan niyo pa? Ano ang kasunod nating pahuhulaan, Ate Carol? Ano kaya ito? Ang sagot niyo ba ay kulot? Sigurado ba kayo? Ipakita nga uli natin ng senyas, Ate Carol. Ang tamang sagot ay tuwid ang buhok. Tama ba kayo?
tuwid ang buhok yun. Yan, magaling sa mga nakakuha. Ano ang kasunod na senyas natin, Ate Carol? Hmm, ayun. Ang tamang sagot ay matangkad. Ayan, matangkad. Yun ang sabi ni Ate Carol. Magaling mga classmates. Ano ang pinakahuling senyas natin, Ate Carol? Naku. Naku, siguradong alam nyo yan. Ang sagot nyo ba ay kulot? Tama kayo! Magaling mga classmates! Tandaan nyo ha, ang mga sign language na ipinakita ni Ate Carol at maaari din ninyong ibahagi ang natutuhan ninyo sa iba nyo pang mga kapamilya. At ngayong alam na natin ang ilan sa mga senyas, magbabahagi si Ate Carol ng kwento. Kaya awitin na natin ang Oras ng Kwentuhan Song. Narito na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Bago tayo magsimula, may tanong muna ako. Alam niyo ba kung ano ang plate number? Ang plate number ay kombinasyon ng mga numero at titik at ito yung pruweba na registered na ang sasakyan. Para ito yung natatanging pangalan ng isang sasakyan. Yan. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Kaibigan. Ito ay likha ng Filipino Sign Language National Network at isisenya sa atin ito ni Ate Carol. Panoorin natin ha. Hmm. Mukhang sa paaralan nito, tumaawit ng lupang hinirang. Mukhang si teacher yun ah. Meron ulit tumating. Isang batang maliit. Mukhang hindi yata siya nakakarinig. At kinausap siya ni teacher gamit ang mga senyas. Hmm. Parang may mga ibang batang ginawang kakatawa yung hindi pagiging marunong makinig no, ng bata. Hmm. Naku, pagkatapos na yata ito ng klase, habang naglalakad yung bata, kasunod naman niya yung tatlo niyang kaklase. Mayroong tuwid ang buhok at may isang kulot ang buhok. Ayun, tinatawanan na naman siya. Ano yun? Mukhang motor yun ah. Naku, mukhang nasagi yung batang kulot at tumumba ito. Nakita ng batang di nakakarinig yung plate number. Mukhang dumating yung pulis. Sinabi ng bata yung plate number na kanyang nakita sa motor.
Naku, mukhang humingi ng tawad yung kaklase niyang kulot at mukhang naging magkaibigan na sila sa huli. Naku, ayun, naging masaya na sila. Ayun, naku, at siya nagtatapos ang kwentong kaibigan. Naku, maraming salamat, Ate Carol. Ayan, ngayong tapos na ang ating kwento, makakausap naman natin si Ate Carol ha, dahil may mga tanong tayo para sa kanya. Ate Carol, paano kaya naisip ang kwentong ito? Na-experience ng mga bingi ang bully palagi ng mga hearing. So, kaya hindi sila makarinig. At ang mga bingi, wala, hindi nila alam kung paano gamitin yung boses nila dahil nga hindi nila narinig yung sarili nila. So, Hmm. palagi, yun ang reason kung bakit nabubuli sila at masakit yun. Hmm. Paano kung may mga kakilala akong deaf? Paano kami magkakaintindihan kung hindi niya ako naririnig, Ate Carol? Importante, pwede gamitin yung gestures, Hmm. turo mo, kasi makaintindi sila sa, pwede yung gamitin para maka-communicate sa kanila. Ako, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw, Ate Carol. Paalam! Ngayon, nakausap na natin si Ate Carol. Naalala niyo pa ba ang kwentong ibinahagi niya? Subukan nga natin kung masasagot niyo ang mga tanong tungkol sa kwento. Una, saan nangyari ang unang bahagi ng kwento base dun sa nakita natin kanina? Saan kaya ito nangyari? Tama, sa paaralan. At dito nagkita ang mga tauhan sa kwento. Naging magkakaibigan ba silang lahat sa simula? Naalala niyo ba kung naging magkakaibigan sila sa umpisa? Hindi. Naalala niyo, inaaway nila ang kanilang kaklase na hindi nakakarinig. Pero kahit na ganon, tinulungan pa rin niya sila nang mabangga siya ng isang motorsiklo. Diba? Ang bait ng tauhan sa ating kwento. Yan, kahit na inaaway siya, tumulong pa rin siya sa kanila. Mahusay mga classmates, nasagot niyo ang mga tanong natin. Ayan. Kaya mga classmates ha, hindi dahil kakaiba yung ating mga kaklase sa atin ay magsasalita na tayo ng hindi magaganda tungkol sa kanila. Kasi tignan nyo sa ating kwento, kahit nakakaiba yung bata na hindi nakakarinig, nakatulong siya dun sa kanyang mga kaklase. Ayan, so kailangan maging mabuti tayo, kapareho man natin o hindi, yung ating mga kakilala. Okay ba yon mga classmates? Ayan. At dahil dyan, gagawa tayo ng isang art activity. Ayan, ang art activity natin ay magpapakita no, kung gaano kabuti no, yung tauhan dun sa ating kwento. Tignan nyo. Ayan. Nakikita nyo ba yung ating card? Yan. At itong card na to, pwede nating sulatan ng kahit na anong mensahe na meron tayo para sa ating mga kaibigan. Madaling-madali lamang gawin ito, ipapakita ko sa inyo. Una muna, syempre, ihanda natin yung ating mga kakailanganing gamit. Kailangan natin ng puting papel, ayan, na tinupi ko sa gitna. Kasi dito natin ididikit yung ating yung disenyo, no? Yung ginupit na kamay. At sa loob naman, isusulat natin yung ating mensahe. Siyempre, kailangan din natin ng makulay na
papel, no? Mga colored paper. Pero mamili kayo kung ano ang gusto ninyo. Gusto niyo bang kulay pink, no? Yung kamay na gagamitin ninyo or ididikit ninyo dun sa card. Pwede namang bughaw o kaya ay lila or violet. Sige, ako siguro gamit ako ngayon ng bughaw or blue. Sige, papakita ko sa inyo kung paano ito gagawin ha. Una muna, babakatin natin yung ating kamay dito sa makulay na papel na pinili natin. Ayan, una muna, babakatin natin yung ating kamay gamit ang lapis o kahit na anong panulat. Tingnan muna natin. Yan. Kapag nabakat na natin, katulad nito, kukuha naman tayo ng gunting at gugupitin natin yung hugis ng kamay na ating nabakat. Mag-iingat tayo kapag gumagamit ng gunting ha. Pwede rin tayong magpatulong sa ating mga kapamilya kung nahihirapan pa tayong gumamit ng gunting. Okay. Ayan, malapit na. Isang daliri na lang. Ayan. Nagupit na natin yung ating um, hugis no, ng kamay. Ngayon naman, itong dalawang daliri sa gitna, itutupi natin. Katulad nito. Ayan. Para magawa natin yung ganitong senyas. Pagkatapos, kukunin natin yung kulay puting papel at ididikit natin dito yung ating kamay na ginupit. Gamit naman ng glue. Ayan. Pagkatapos niyan, maaari na nating sulatan yung ating card. Okay? Meron ba kayong kaibigan na magdiriwang ng kanyang birthday o kaarawan? Pwedeng-pwede itong gamiting card para sa kanya. Okay, dito nyo yan isusulat ha, yung inyong mensahe. At dito naman sa harapan, pwede nyo isulat yung pangalan ng pagbibigyan ninyo ng inyong card. Okay ba yan? Tapos na ang ating art activity. At alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng senyas na ito? Ganito. Ayan. Ito ang universal na senyas para sa I love you. Ayan. O, pwede nyo rin gawin yan ha sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya. At syempre, maaari nyo rin i-share ang mga nagawa ninyong art activity sa amin. Itag nyo lang Knowledge Channel. Okay ba yan? Sige. O, ngayong araw, nalaman natin ang senyas ng mga salitang naglalarawan sa tao. Nakita natin ang kwentong kaibigan at nakasama natin si Ate Carol. Ayan, maraming salamat muli Ate Carol. Yan, marami na naman tayong natutuhan ngayong araw at bago tayo magpaalam, kantahin natin ang Wikaharian Song. Narito na. Nagsimula ang lahat sa mga titik. Kapag nadikitan ay nagiging pantig.
daigdig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Sana'y natuto at nasiyahan kayo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Paalam!